Praise the Lord. Sino masaya na narito ngayong umaga? Are you happy to be in this place? I'm happy to be with God. So happy to be in the presence of the Lord. Amen. The presence of the Lord is in this place. He is the one that we love. He is the one that we honor. Jesus, we love Him. We love Jesus. Amen. We love the Lord. Most of you hindi nariintindihan yung importance ng prayer. At ako po yung nagpapasalamat na, and this is my prayer, that the Father of glory, our God, the Father of our Lord Jesus, will give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding be enlightened. Maliwanagan yung ating, alam niyo po mga kapatid, yung puso natin may matayan. Yung pagkaunawa natin may matayan. At minsan yung mata ng ating pagkaunawa nabubulagan. The God of this world, which is Satan, is the God of this world. But there is the God over all, and He is our Father, our God. The God of this world, Satan, deceives the mind, the hearts of people. And our God is the one, our Father, the Creator, the source of all, is the one who enlightens us through the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. And so I'm thankful to God kasi ang ganda ng Word. Yung Word niya merong power. The Word of God is His Word. The Word is so powerful. And thank you sa mga nakiisa po sa atin sa ating prayer and fasting. Alam niyo po, may ginagawa ang Panginoon. At ang ginagawa ng Panginoon, ini-strengthen niya yung ating inner man, yung ating inner being, yung totoong ikaw. Yung katabi mo, yung totoong siya, yung totoong ikaw ay yung espiritu. We're just residing in this physical body. The Spirit gives life. The flesh is nothing. This is nothing without the Spirit. Tandaan natin, ang katawan, kung walang espiritu, walang pakinabang. May pakinabang ang katawan, may pakinabang ang buhay kapag ang spirit natin buhay. At tandaan natin, hindi lahat ng tao buhay sa harapan ng Diyos. Hindi lahat. Pwedeng isang tao nagsisimba, nagdarasal, may reliyon, umaattend sa church, pero in the eyes of God, still dead. And doing dead works. Pastor, ano ibig mong sabihin? Tandaan natin mga kapatid, na nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, binigyan sila ng buhay, hiningan sila ng espiritu ng buhay. The Father breathed on them the spirit of life. The Spirit enters them and gives them life. Yeah, they have that communion with God. They feel the presence of God. The Father, God, talked to them like this. Kaharap nila. And they feel the presence of God in the cool wind of the day. Kasama nila ang Diyos. They are in the Garden of Eden, having the presence of God. But because of deception, Satan enters. And he said to the woman, sabi niya, itong pagkain na ito, kapag kinain mo ito, magiging katulad ka ng Diyos, na nakakakilala na mabuti at masama. And so nakita ni Eve yung bunga ng bunga ng pagkakilala na mabuti at masama, na kaibig-ibig, kahali-halina. Natukso siya. She was tempted to take it and eat it. Kinain niya. At nung kinain niya, wala naman nangyari. No, kasi sinabi ni Lord na kapag kinain yung bunga niya ng pagkakilala na mabuti at masama, mamamatay sila. Pero nung kinain niya, walang nangyari. Pero nung ito, inabot niya sa kanyang husband, kay Adam. And then Adam, through deception, nabulagan yung kanyang kaisipan. Kinain niya, pagkagat niya. Then suddenly, everything changed. Nakita nila yung sarili nila, hubad sila. Nawala yung glory. Nawala yung breath of life. Namatay sila spiritually.
died spiritually. Kaya sabi ng Biblia, dahil sa pagsuway ng isang tao, ang kasalanan pumasok, ang kasalanan pumapatay. Kaya makakita ka ng tao ngayon kahit na buhay, kumakanta, umaawit, umaatin ng church, merong reliyon, pero in the eyes of God, spiritually dead. And only through Jesus Christ, ang tao mabubuhay. That's why the Bible says, ang sino mang makarinig ng boses ng anak ng Diyos at tinanggap niya ang tinig ng anak ng Diyos, mabubuhay siya. Tayo po na nakarinig ng tinig ng salita ng Diyos, tinanggap natin ito, na born again tayo sa Spirit. Kaya sabi nga ni Lord kay Nicodemo sa John chapter 3, if you will read that, for you to have that understanding, for you to have that spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Because that is the desire of the Father, of our God, of our Yahweh. For you to have that enlightenment, ma-enlighten ka, mabuhay ka, maliwanagan ka. Si Nicodemo lumapit sa Panginoong Hesus gabi. In John chapter 3. Nung lumapit siya gabi, at nung paglapit niya sa Panginoong Hesus, sabi niya, Lord, he called him Lord. Sabi niya, Lord, alam namin na galing ka sa Diyos. Dahil walang nakakagawa ng mga ginagawa mo maliban na ang Diyos nasa Kanya. Maliban na yung presence ng Diyos nasa Kanya. And you know what Jesus said? Sabi ni Lord kay Nicodemo, katotohanan na sinasabi ko sa iyo, maliban na ipanganak ang isang tao na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ni Lord? Maliban na ipanganak ng tao, muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At sabi ni Nicodemo, isang matalinong tao, tagapagturo sa Israel. Alam niya ang Old Covenant kasi tagapagturo siya. Sabi niya, paano may papanganak na muli ang isang tao? Papasok pa siyang muli sa tiyan ng nanay niya? At ipapanganak? Yun ang isip niya. Literal. Kasi pinanganak siyang tao. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, katotohanan. Twice na binabanggit ni Lord yung katotohanan kasi He is the truth. He is the source of truth. At sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ano ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng tubig? Ano ibig sabihin ng espiritu? Ang ibig sabihin ng tubig, yung baptism ng salita ng Diyos spiritually and literally, it is baptism sa tubig. Paglubog ng kasalanan sa tubig. And then, pagbibigay ng Espiritu ng buhay sa Kanya upang siya'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, just to give you this clear understanding, kahit na isang tao, napakabait niya, napaka-masigasig sa reliyon, maging tagapagturo man siya ng Old Covenant, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos, maliban na ipanganak na muli sa Espiritu. Bakit? Kasi patay ang tao sa kasalanan. Bunga ng kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Namatay ang lahat ng tao dahil pumasok ang kasalanan, kaya pumasok ang sakit, pumasok ang karamdaman, pumasok ang kalamidad. Kaya yung mga naranasan nating kalamidad, epekto ito ng kasalanan na nagpabago ng sistema ng mundo. Kaya ngayon, rampant pati ang corruption. Dahil sa kasalanan. Walang tinatawag na kasapatan ng tao. At so sabi ni Lord kay Nicodemo, ang pinanak na tao nga. Isip tao. Gawa ng tao. Namumuhay ng tao. Namumuhay sa kanyang sariling kalooban. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. And then sabi ni Lord sa kanya, dapat kang ipanganak sa Espiritu. Naririnig mo yung hangin. Hindi mo alam kung saan galing. Ganon ang ipinanganak sa Espiritu. Ibig sabihin, malaya siya sa Espiritu. Malaya laban sa kasalanan. It's about exploration of life in God.
Being born again, being born in the Spirit is about seeing the kingdom, entering the kingdom, makapasok ka sa karya ng Diyos, and then exploring the kingdom of God, the goodness of God, the blessing of God. Can we give Him that praise? Kaya alam nyo, may mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos, nila maintindihan. Ano ba sinasabi ni pastor? Kaya pag iba nakakarinig ng salita ng Diyos, pag uwi, pag pagdating ng Monday, ganun pa rin ang pamumuhay, nasa kasalanan pa rin. Ganun pa rin ang kaisipan, walang pagbabago. Bakit? Kasi hindi nagkaroon ng bagong nature. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Jesucristo ay nagiging isang bagong nilalang. Kapag katotoong nakipag-isa ka kay Jesucristo, magiging kaisa ka niya. Ibig sabihin, magiging bagong nilalang ka. In other words, you will be a new species. Ano ibig sabihin nun? Magiging bago yung kalikasan mo. Kasi pinanganak ka sa Espiritu, yung Espiritu mo yung mananaig sa'yo. Yung Espiritu na galing sa Diyos, magbibigay ng buhay sa'yo, magbibigay ng pagbabago sa'yo kapag katotoong nakipag-isa ka kay Jesucristo. Pero kapag walang totoong pakikipag-isa kay Jesucristo, balik sa kasalanan, balik sa bisyo, balik sa pag-inom ng alak, balik sa pagdodroga, balik sa kasalanan, balik sa kalokohan, balik sa pandaraya, balik sa panloloko sa kapwa. Pero ang totoong nakipag-isa kay Jesucristo, nabuhay ang Espiritu. Naging isang bagong nilalang. Ang lumang buhay, dating buhay, ay nawala na at pawang bago ang nangyayari at nagaganap sa kanya dahil ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang nagpapabago ng kanyang buhay. Gusto ko na mag-altar call. Kaya nga pagka nag-worship, sabi ko sa worship team, worship God in Spirit and in truth. Because the Lord, the Father is looking for people who will worship Him in Spirit and in truth. Sino yung mga nag-worship sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan? Sila yung ipinanganak sa Espiritu. And that's the reason why we serve God in our spirit. Sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 9, I serve God with my spirit. And that's why he was so successful. Because he served God in His Spirit. He was led by the Holy Spirit in His Spirit. Ang kanyang Espiritu tumatanggap ng kalakasan. That is why ang prayer ko po sa inyo ay yung sinasabi ng Ephesians chapter 3, verse 16 or 17. That the Father of glory, through the riches of His glory, would grant you, bigyan po kayo ng kalakasan sa Espiritu. Strengthen you with might by His Spirit in your inner man, in your being. Kasi yung totoong ikaw ay yung Espiritu. Yung Espiritu na tinanggap mo kay Lord. Hindi yung Espiritu na galing sa mundo. Yung Espiritu ng Holy Spirit, kaya yung Holy Spirit tsaka yung Spirit mo, it's no longer two, but one. Kasi ikinasal ka kay Kristo nung ikaw ay tumanggap kay Hesus Kristo. Kaya nga mag-asawa, nung sila ay kinasal, hindi na sila dalawa, isa na sila. Kaya kapag inatake mo yung isa, inatake mo yung asawa rin nun. Kung sinabihan mo na masama yung isa, sinabihan mo rin ng masama yung isa, eh hindi naman siya kasama, pastor. Hindi, isa lang sila eh. Gets nyo? Isa lang sila. And the Bible says in 1 Corinthians 6:17, He who is joined with the Lord is one spirit with Him. Kaisa na natin si Lord. Kapag kaisa mo si Lord, tatanggap ka sa Kanya ng pagdaloy ng Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay, ng pagbabago ng buhay, ng himala ng buhay, ng kagalingan. And that is revival life. Yun yung revival life, yun yung buhay na pinukaw niya. Purihin ng Panginoon. Nagets nyo na ako? Now, then I can relate kasi your spirit. Sabi mo sa katabi mo, espiritu ka. At dahil espiritu ka, hindi mo ako kakausapin muna. Dahil kakausapin ako ng Espiritu ng Diyos. Amen? Can we give Him that praise? Praise the Lord. Mga kapatid, ngayong umaga, nais kong sabihin sa inyo, ang pinakamatinding lakas ng church, pwersa ng church, hindi talento, hindi numero, hindi resources, kundi unity. Sabi mo sa katabi mo, pagkakaisa.
Yan. That is the power of unity. The power of unity is the divine strength, authority, and spiritual effectiveness. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ito ay banal na kalakasan, kapangyarihan at spiritual na pagiging epektibo. Magiging effective ka if you are united with God and with one another. There is power in unity. Through the spirit of unity, by the Holy Spirit, and for God's purpose. So today, I will preach on this subject about the power of unity or the power of united hearts. Kapag ang bawat puso nagkakaisa, nagkakasundo, may kapangyarihan. May puwersa. Hindi lamang talento, hindi lamang numero, hindi lamang resources, kundi naroroon ang pinakabuod ay ang pagkakaisa. Pagkakaisa ng puso. Kapag ang puso mo ay tapat sa akin, gaya ng aking puso na tapat sa iyo, then, let's work together. And that is the will of God for us. Na tayo po'y sama-sama na gumalaw sa Kanya. At alam niyo po mga kapatid, hindi kinatatakutan ng dyablo ang church na gifted. Kapag gifted ka, hindi ka kakatakutan ng dyablo. O kapag ang church busy, hindi natatakot ang dyablo sa busy na church. Natatakot ang dyablo sa nagkakaisang mga anak ng Diyos. Kasi ang nagkakaisang anak ng Diyos ay nagkakaisa ang Ama, Anak at Banal na Espiritu at ang pwersa nagkakaisa. Doon takot ang demonyo. Takot ang demonyo sa pamilya mo kapag kayo mag-asawa, united. Nagkakaisa kayo. Takot ang demonyo sa inyo. United kayo kay Lord in the Spirit. Praise the Lord. Takot ang demonyo sa inyo. At gagawa lang siya ng paraan para makapasok sa pamamagitan ng pandaraya. Tell you honestly, mga kapatid, ang dyablo, wala siyang kapangyarihan. Powerless siya. Kaya lang siya nagkakaroon ng kapangyarihan kasi binibigyan natin ng karapatan sa pamagitan ng kanyang pandaraya. Inalisan siya ng kapangyarihan. Kaya no match siya sa isang tao nakipag-isa kay Kristo. For the Bible says, greater is He, the Lord, in us than he that is in the world. If you are truly united with the Lord, takot ang demonyo sa'yo. Bakit? Kasi backup ka ng langit. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasamahan ka niya. Kaya marami ako naranasang himala. Hindi ko nakita ang Diyos, pero nakita ko naranasan ko yung kamay ng Diyos sa aming buhay. That is the power of being united with the Lord and with His church. Tatakutan ng dyablo yung nagkakaisang puso kasi yung pagkakaisa nagbi-build up ng atmosphere ng pagkilos ng Diyos. There's an atmosphere that God freely moves for those who are united, one with Him, one with one another. So let us proceed to the Word of God. So powerful today is the Word of God. It is written in the Old Testament, in the Old Covenant, but we will read this having this new covenant mentality, new covenant heart. It says, Psalm 133 verse 1, it says, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda. Narito, napakaganda, kaaya-aya, na pagmasdan ang mga magkakapatid. Si Espiritu na nagkakaisa. Sabi ng talatang 2, it is like the precious oil. Ito ay isang katulad ng isang mamahaling langis sa kanyang ulunan. Running down on the beard, na bumababa sa balbas. The beard of Aaron, running down on the edge of his garments. Aaron is a high priest. And then forget, mga kapatid, bawat isa sa atin ay priest. According to the book of Peter, we are the chosen generation, the royal high priest. Pari tayo. Kaya yung totoong pari, yung mga anak ng Diyos. At kapag nagkakaisa tayo,
na itutulad ito sa mamahaling langis na dumadaloy mula sa ating ulunan. Pababa sa atin. And this morning, our high priest is not Aaron, but our high priest is the Lord Jesus Christ. Siyang dahilan kung bakit nagkakaisa tayo rito. Amen? It is Jesus. He is the center of it all. He is the center of our worship to the Father. Si Jesus Christ. He is our high priest. So unity is like the precious oil. Verse 3, it is like the dew of Hermon. Ito'y katulad ng hamog sa bundok ng Hermon. Ang Hermon po, mga kapatid, ang pinakamataas na bundok sa Israel. Northern part ng Israel, pinakamataas na bundok. At ito'y punong-puno ng hamog. Yung hamog niya ay dumadaloy, bumababa upon the mountains of Zion. Sa mga bundok ng Zion. Zion speaks about the church of God today. Zion speaks about you, for we are the church of the Lord Jesus Christ. We are the body of the Lord Jesus Christ. Amen? Tayo yung katawan, tayo yung Zion, modern day Zion. So yung unity ay katulad ng precious oil, ang unity ay, ang pagkakaisa ay katulad po ng hamog sa bundok ng Hermon na bumababa sa bundok ng sa mga bundok ng Zion. And then the Bible says, there, the Lord commanded the blessing. Inuutusan ng Diyos yung pagpapala. The blessing. And that the blessing is the source of all the blessings. That is the mother of all the blessings. The blessing that comes from the throne of God. He commanded the blessing, and that is life, buhay, magpakailan paman, purihin ang Panginoon. The blessing is life forevermore. So makikita natin dito, mga kapatid, matindi ang declaration ng Psalm 133. And I pray that you will meditate that. If necessary, memorize, meditate, eat the Word of God. Jeremiah said in Jeremiah 15 verse 16, sabi niya, your words were found and I ate them. Kinain ko yung salita mo. And for me, inside of me, it is a delight, a rejoicing inside of me. Paano kinakain yung salita ng Diyos? Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Paano mo kinakain ng salita ng Diyos? Tinatanggap mo yan sa puso mo. Minimeditate mo, pinagninilay-nilayan mo, nginunguya mo ang salita ng Diyos. Ako ganun ginagawa ko every morning. Nginunguya ko, kinakain ko ang salita ng Diyos. Bago matulog, ngangatain ko ang salita ng Diyos. Ibig ko sabihin, pag nilayan ko ang salita ng Panginoon, dun mo kinakain yon. Bakit? Pakisabi sa katabi mo, espiritu ka. Pakainin mo ang espiritu mo ng salita ng Diyos. Amen? Kung ano yung lagi mong pinapakain nyo ng malakas, lalo na yung mga cute dyan, yung mga healthy. Bakit sila cute at healthy? Kasi meron silang pagkain sa umaga, may merienda sa alas 10, may masarap na tanghalian, may merienda. Muntik na akong... may merienda ng alas 3, may masarap na hapunan sa gabi, may merienda ng alas 9 ng gabi. Bago matulog yan, meron pang snackies yan sa kanyang higaan. Kaya yung mga cute dyan, yung mga healthy dyan, kaya kayo malulusog kasi lagi kayong kumakain physically. Right? Pero yung iba, patpati ng espiritu, mahina ang espiritu, mahina ang spiritual life. Nakita si pastor, hindi siya nabati ni pastor, hindi nakamayan ni pastor, hindi na ako atin dyan sa church. May ganun ba? Lumalakas na yung spirit life, di ba? No?
Yung iba, yung mahina yung espiritu, konting problema lang, backslide na. Di ba? Dahil sa kanya kasi. Ano niyo ang problema sa simbahan? Si pastor lagi ang problema. Si pastor ang sinisisi kapag nawala yung isang tao. Wala namang ginawang kasalanan si pastor. Wala akong inabusong tao. Lahat ng tao pinagpipray ko. Lahat ng tao ginagawan ko ng mabuti. No? I'm just the servant of God. The spokesman of God. The messenger of God. I'm building my spiritual life. And I'm sharing to you the word of God for you to be strong in your spirit. I'm praying for you to be strong in your inner man. Pakainin mo yung espiritu. Lagi kang kumain ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag ka matamlay, lulugo-lugo, tinatamad, bakit? Nag-pray ka ba? Nagbasa ka ba ng Biblia? Bakit ang dali mo magtampo? Bakit ang dali mo magalit? Nagbasa ka ba ng Biblia? Kumain ka ba ng salita ng Diyos? Mahina ang espiritu kapag ka hindi pinakakain ng salita ng Diyos. Agree? Pakisabi sa katabi mo, best, pakainin mo. Ang espiritu mo, umaga, may merienda, may tanghalian, may merienda uli, merong hapunan, may merienda uli, at may snack ka pa, bago ka matulog, kumain ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Sino ngayong umaga gusto maging malakas sa Panginoon? For you to be strong in the Lord and in the power of His might. Strengthen your inner man. Yung totoong ikaw. Kaya si Paul sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 4, sabi niya, yung palabas ko, my outer is decaying, but my inner life is being renewed every day. Bakit? Kasi araw-araw nakikipag-usap siya sa Diyos. Araw-araw nag-speaking in tongues siya. Nagsasalita siya sa ibang wika, kinakausap niya ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag when you speak in tongues, praying in tongues, hindi naintindihan ng diablo yung sinasabi mo. If you believe in speaking tongues, I believe in speaking in tongues. I spoke in tongues. Salita ko sa ibang wika because I was filled, I was empowered by the Holy Spirit. And I pray in the Spirit. I talk to the Holy Spirit. Every time I speak and I talk to the Holy Spirit, I commune with the Holy Spirit. Kinakausap ko lagi ang Holy Spirit. At sinasabi ko sa kanya, good morning, Holy Spirit. Lead me, guide me, strengthen my spirit. Bakit? Ang daming temptation eh. Pogi pa yung pastor nyo. Diba? Lapitin. Kaya ako lumalayo ako eh. At lumalapit ako sa Panginoon. And I pray to God, Lord, cover me with the blood of protection, with the blood of the covenant. Keep me safe. Keep me safe. Keep me, Lord. Because the devil is mad at me. Galit sa akin ng demonyo. Galit sa akin ng demonyo. Kaya yung mga umaalis dito, binubulungan niya kasi yung pastor mo eh. Hindi ka nabati ng pastor mo. Hindi ka na follow up ng pastor mo. Hindi ka na libre ng pastor mo. Yun ang bulong ng demonyo. Mga kapatid, pray for me. Pray for one another. Be strong in the Spirit. Be united in the Spirit. Amen? Praise the Lord. So happy na para bang nakikipag-usap lang ako sa inyo. Sharing the Word of God. Now, take note. This powerful declaration. Notice the word, behold. The word behold is this. Ito ay isang panawagan ng, narito, tigil ka muna. Tumingin ka muna. Maunawaan mo. Yung isang bagay na pinagpapahalagahan ng Diyos ng malalim. Alam niyo ba, ang malalim na pinagpapahalagahan ng Diyos ay ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Kaya nga nagkaroon ng rebellion sa langit. Yung nagsimula ng rebellion, ng pag-aaklas sa langit, ano ginawa ng Diyos? Tinapon niya. Hinagis niya. Siya napunta sa mundo natin. Kaya tayo ngayon na may problema. Diba?
May problema tayo. Nandito ang demonyo. Hindi yung katabi mo. Maaligid lang yan. He's like the roaring lion. Kasi yung iba, sinasabi na, talaga to. Demonyo talaga tong taong to. Ganun eh, di ba? May mga ganun eh. Mga kapatid, ang demonyo walang sungay. Walang buntot. Pag umarap siyang demonyo, gwapo. Maganda. Kasi he's like the angel of light. He can change himself. Magaling magsalita, maayos magsalita. No? At ikaw naman ma-hypnotize ka, mabubudol ka ng demonyo. Kaya huwag kayong magpabudol sa demonyo. Laging pagka may mga taong makikipag-usap sa inyo ng too good to be true, ng mga sinasabi nila, merong demonyo sa likod nun. Hindi siya yung demonyo, kundi nasa likod niya. Why? We battle not against flesh, not against human, but against principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits. Therefore, put on the whole armor of God. Suot natin ako everyday sinusuot ko yun mga kapatid. Yung armor of God. Yung truth, yung righteousness. I shod my feet with the preparation of the gospel of peace. Take the shield of faith. Palangganang panampalataya. Helmet of salvation. And the sword of the Spirit, the word of God. Kaya pakisabay sa katabi mo, narito. Tigil ka muna, tumingin ka, at maunawaan mo yung pinakamahalaga sa puso ng Diyos. Ayan ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Purihin ang Panginoon. At ang dyablo na pinatapon sa langit nagsama ng 1/3 ng angel. Kaya meron pang 2/3 si Lord. Pero yung isang angel, napaka-powerful. That's why, ang angel kasama natin, protecting us, keeping us. Kaya walang taong pwedeng manakit sa akin because of my angel. And I saw my angel. At ang angel ko ay, mga kapatid, ay 9 feet. Kasi one time, nabigyan ako, habang nagpipreach ako, kinunan ako ng picture. At sa picture na yon, may nakatayo na angel sa likod ko habang nagpipreach ako. Taas, 9 feet. Kaya, untouchable ako. It is for the glory of God. Praise the Lord. Hanapin ko yon, papakita ko sa inyo yon. May picture ako nun. Hindi ko pinakita sa inyo kasi ayoko yung glory to me. Gusto ko yung glory to God. Si Lord ang mapapurihan. Palakpakan natin si Lord. Lord, thank you. Pinagpapahalaga ng Panginoon ang malalim na pagkakaisa. Behold means pay attention. God is drawing our eyes to see something that is pleasing in His eyes. Yun ang nais ni Lord. Mga kapatid, unity is not optional. It is essential. Napakahalaga ng pagkakaisa. Sa puso ng Diyos, importante ang pagkakaisa. Kaya sabi ng ating verse, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Unity is pleasing to God, nakalulugod sa Diyos, kaaya-aya sa paningin ng Panginoon ng pagkakaisa. Ang pamilyang nagkakaisa, kaaya-aya sa Panginoon. Mabuti sa paningin ng Diyos ang mag-asawang nagkakaisa. Hindi sila nahahati. Ang pamilyang nagkakaisa, kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sa amin, kapag mayroong argumento, lumalayo ako. Nagigrieve ako. Ayoko ng argumento. Ayoko ng pagtatala. Ayoko na meron akong anak na walang respeto. Ayoko nun. Kaya pinagpipray ko. Ayoko sa pamilya ng anak, walang respeto sa magulang. Nagigrieve yung puso ko. Na nakikita niya yung magulang niya na nangangailangan ng tulong, pero yung anak walang pakialam. At kayong mga anak na naririto sa lugar na ito, mahalin nyo ang inyong mga magulang upang humaba ang inyong buhay at pagpalain kayo ng Panginoon. Walang perpektong magulang. Wala po. Pero honor nyo yung magulang ninyo. Huwag kayong magsasalita sa magulang nyo ng masama. Huwag yung pagtataasan ng boses ng magulang nyo. Honor your parents. Love them. Natutuwa ang Diyos sa nagkakaisang pamilya. Pinagpapala niya.
Nakalulugod sa Diyos yung alignment ng puso, layunin, direksyon. And that's why this year, 2026, this is my prayer in the spirit of unity. God is aligning hearts before hands. Ang ina-align muna ni Lord, inaayon mo ni Lord yung ating puso sa Kanya bago yung kamay. Ang kamay, madali na lang. Puso muna. Kaya nga merong nagsabi na, gusto ko na pong hingin ng kamay ng inyong anak. Bakit niya hihingin yung kamay? Kasi nakuha na yung puso. Di ba? So sa pagkakaisa, importante yung puso bago ang kamay. Covenant relationships before resources. Meron muna tayong tipan ng relasyon sa Panginoon bago natin makuha yung resources. Bago natin na-enjoy yung resources. There must be a covenant relationship with God and with one another for us to enjoy the resources on all the blessings of God. And third, it's a divine purpose. Divine purpose before progress. Makita mo na sa iyo yung banal na layunin ng Diyos bago yung paglago. Kasi iba, umuulad, lumalago, pero walang banal na layunin sa buhay. Nasisira yung blessing. Nawawala yung pagpapala. Nagagastos sa kawalan. Kasi nawala sa banal na layunin. Kaya ako nalulungkot sa mga kabataan na nakapagtapos, nag-graduate, naging professional, kumita ng pera, nagkaroon ng kabuhayan. Pagkatapos, sira ang buhay. Balik sa bisyo, balik sa kasalanan. Bakit? Nawala ang banal na layunin. Pakisabi sa katabi mo, huwag mawawala ang banal na layunin sa iyo. Magkaroon ka ng banal na layunin para yung paglago, mahawakan mo. Yung blessing, mahawakan mo. Amen? Kasi pag wala kang banal na layunin sa buhay, kung saan-saan mo lang gagastusin ang pera, mauubos ang pera sa iyo. Mauubos ang pera sa alak, sa bisyo, sa beer house, sa bar, sa iba't ibang relasyon. Hanggang sa makita ng taong yon, yung sarili niya, wala na siya. Think about the prodigal son in Luke chapter 15. Di ba? Tinanggap niya yung kayamanan, yung blessing ng tatay niya. Pero walang banal na layunin sa buhay. Nasira ang buhay. Kaya remind yourself of that divine purpose. I always remind myself, and I always talk to God, Lord, remind me always. And I keep on reminding myself with the Word of God. This book of the law, this book of the covenant shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you will learn to observe everything that is written in it. And then you will make your way, your life, prosperous. Amen? Can we give God that praise? Hearts before hands, covenant relationship before resources, divine purpose before progress. Pag nauna yung progress, nauna yung pagkamal ng pera, at walang banal na layunin, sira ang buhay. We must learn the lesson of other people, not in our own experience, but in the lives of other people. It is much better. Kaysa matuto ka sa karanasan mo na ang daming nasayang bago natuto. Yung iba nga ang dami nang nasayang, hindi pa rin natututo. Nakakalungkot yun. May kilala ko noon. Dami nang nasayang sa kanya, dami nang nawala. Nawala ang pamilya, nawala ang pera sa buhay, nawala ang bahay, nawala ang magandang trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin natututo. That's why ang prayer ko sa kanya, I pray that the Father of glory may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of your understanding be enlightened. Maliwanagan ng iyong puso, bigyan ka ng Panginoon ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan. Kasi pag wala ang espiritu ng karunungan sa tao, wala ang kapahayagan sa tao, lahat gagawin niya on his own. Bakit? Pinanganak na tao Maliban ay panganak sa espiritu at mabuhay sa espiritu at ma-empower yung kanyang spirit being, doon lang siya matututo. So, this is our purpose for us today.
for us to be united in our hearts. And the big question is this, bakit mahalaga ang kapangyarihan ng pagkakaisa? Bakit mahalaga ito? Why is it so important? Why God value the power of unity? Bakit pinagpapahalaga nito ng Diyos? Bakit importante sa Diyos ang pagkakaisa? Kaya inaalis ng Diyos ang hindi pagkakaisa. Inaalis ng Diyos ang division. Inaalis niya ang pagkakawatak-watak. Ayaw ni Lord ang pagkakawatak-watak. Kasi ang kaharian na nagkakawatak-watak, hindi magiging matatag. United we stand, divided we fall. Yun yung sinasabi ng mundo. But still, there is a meaning for that. So bakit importante ang pagkakaisa? First, it is the power of unity activates God's anointing. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay nagpapagana ng kapangyarihan ng pahid ng Diyos. The anointing is the power of God. The anointing is the power of the Holy Spirit. Ang pagkakaisa ay katulad ng mamahaling langis. Ito'y susi sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag mayroong pagkakaisa, mayroong anointing, may kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin. Psalm 133 verse 2, it is like the precious oil upon the head, sa ulo, running down on the beard of Aaron, the beard of high priest, running down on the edge of his garments. Yung anointing, yung kapangyarihan mula sa ulunan, dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. King David uses a powerful image here. It is like the precious oil. Ang tindi nung imagery na ginamit ni King David, ng hari na ito, tungkol sa precious oil. Oil on Aaron's head is a picture of the anointing and the power of the Holy Spirit. The oil symbolizes God's Spirit. Kapag ikaw ay pinahiran, nasa iyong spirito, you are set apart. You will live a holy life. If you are anointed, you are holy. Because the Holy Spirit is in your life. Anointing of the Holy Spirit. Oil flows downward, never upward. Nang binigay ni Lord yan, dumadaloy pababa. Dumadaloy sa susunod na generation. Sa pamilya na nagkakaisa. Unity allows the anointing oil of God's presence to flow freely without resistance. And this is the key truth. Unity is heaven's environment. Ang pagkakaisa ito yung environment sa langit. This unity blocks the flow of power. Kapag mayroong pagkakahiwalay-walay, walang anointing, walang kapangyarihan, walang pwersa. This unity blocks, binablock ng kawalan ng pagkakaisa yung divine flow, yung divine power. This reveals, unity opens the flow of God's power. This unity blocks the flow of power. This reveals a divine principle. Alignment in the spirit of unity releases the power of the anointing of the Holy Spirit. Ang pag-ayon sa Diyos, sa diwa, pagkakaisa. Sa diwa ng pagkakaisa, sa espiritu ng pagkakaisa, ay nagre-release ng kapangyarihan. If you want to experience the power of God in your life, be united with God. Be united with one another. Power comes to the united hearts. Where there is anointing, nothing is struck. Kapag na merong anointing, merong kapangyarihan, yung vision nagpo-flow. Grace flows, yung biyaya ng Panginoon nagpo-flow. Yung provision ni Lord nagpo-flow. Yung power ni Lord nagpo-flow. Yung healing dumadaloy. Yung kagalingan dumadaloy. Kapag hindi dumadaloy sa iyong kagalingan, ibig sabihin hindi ka nakikipagkaisa. Mali yung confession mo. Mali yung paninindigan mo, mali yung prinsipyo mo. You need to be aligned with the Lord. You need to align your heart to the Lord. Kasi healing has been given to us. Provision has been provided for us. It is written in the Bible. Freedom and deliverance flows because of the anointing of the presence of the Holy Spirit. And take note mga kapatid, bago ang apoy dumating sa unang iglesia na nagkakaisa, before the fire fell, before the sound from heaven,
before the rushing of the mighty wind, before the tongues of fire, before the infilling of the Holy Spirit. The Bible says they were united. They were in one accord in prayer and supplication. Tingnan natin yon. Acts chapter 1 verse 14. And the Bible says, these all continued with one accord. Sila ay nagkakaisa. Sa isang lugar, nananalangin sila. And take note, kasama nila si Mother Mary. Si Mama Mary kasama nila. Pati yung mga kapatid ni Jesus. Yung mga kapatid ni Jesus, during the time, sila yung mga nag-oppose kay Lord. And take note, mga kapatid, si Lord may kapatid sa flesh. Kasi si Mama Mary, after Jesus, na ipanganak niya, siyempre may asawa siya. Siyempre nagmamahalan sila ni Joseph. At siyempre yung pagmamahalan na yun nagbunga ng mga anak. Read your Bible. May kapatid si Jesus sa flesh. At yung mga kapatid niya sa flesh, they live in the flesh, they walk in the flesh, they think in the flesh, and so therefore, the flesh is contrary to the Spirit. Diba? Sabi ng Galatians 5:17, ang laman laban sa Espiritu. Ang Espiritu ay laban sa laman. Hindi kailanman magkakaisa ang laman at ang Espiritu. Kinakailangan merong mananaig, kinakailangan may magkokontrol. Kaya nga sabi Lord sa Genesis chapter 6, hindi ako kailanman makikisama sa tao because sa tao ay tao, flesh siya. He is Spirit. But praise the Lord! Yung mga kapatid ni Jesus na born again sila. Ipinanganak sila sa Espiritu at sila ngayon ay tumutulong, nagkakipagkaisa, nananalangin sila. The Bible says, these all continued with one accord in prayer. And one accord means one Spirit, one faith, one prayer, one passion, one purpose, one expectation, one spiritual alignment of heart. Unity preceded the power of the Holy Spirit. Because they were all with one accord in prayer. They experienced the power of the Holy Spirit. They have that one Spirit, one faith, one prayer, one purpose, one passion, one expectation. They were expecting for the coming, for the promise of the coming of the Holy Spirit. And the Bible says in Acts chapter 2, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Nagkakaisa sila. Sama-sama sila nagkakaisa. They were united in prayer, united in the Spirit, praying in the Spirit, praying for the coming of the Holy Spirit, praying for the infilling of the Holy Spirit. And suddenly, praise the Lord, suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Praise the Lord. Suddenly, there came a sound from heaven. And it filled the whole house where they were all sitting. There appeared to them tongues of fire, divided tongues of fire. Bawat isang apoy bumaba sa bawat isa sa kanila. And the Bible says, and they were all filled with the Holy Spirit. They experienced the anointing. They experienced the power of the Holy Spirit. Why? Because they were united. They were in one accord. One Spirit, one prayer, one purpose, one expectation, one passion for the infilling of the Holy Spirit. They experienced revival. Amen. Experience the power of life. And all of us, we're praying for revival. Revival is the life of the Spirit, the anointing of the Holy Spirit. And when we are united in the Spirit, kapag ikaw ay kaisa kita sa puso, magkaisa tayo sa prayer, magkaisa tayo sa layunin, magkaisa tayo. This is my prayer. Gusto ko makakita bago ako mamatay. Gusto kong makakita ng mga taong naligtas, mga taong nabago ang buhay, mga taong gumaling, mga taong lumaya sa kasalanan, sa bisyo. Yes, nakita ko na yan, pero gusto ko pang makakita ng maraming taong naligtas, nabago ang buhay, nakalaya sa kasalanan. At pinuspos ng Banal na Espiritu. At malaya na ako darating sa karya ng Diyos. That's my dream.
That's my dream. That's my ambition in life. Hindi ko na ambisyon na maging lawyer. Kasi nung bata ako, 7, 8 years old, ang pangarap ko maging lawyer. Kaya pag nakakita ko ng lawyer, I'm so envious of them. But deep inside, sabi ni Lord, hindi ka lawyer. Ikaw ay pastor. Ikaw ay servant ko. Siguro si Lord mag-raise up ng lawyer dito. Praise the Lord for that. And I'm happy to see lawyers in this place. But first and foremost, my desire is for all of us to be filled with the Holy Spirit, to experience the power and the anointing of the Holy Spirit. Why? Because of the power of unity. The power of unity activates God's anointing. Pinapagana ng pagkakaisa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya dumating sa kanilang Holy Spirit. If you want to experience the power of the Holy Spirit, be united. Maging kaisa po kayo, mga kapatid. Amen? May susunod pang prayer and fasting. Samahan nyo naman po kami. Amen? Magkaisa tayo sa panalangin. Na ikaw mismo lumago yung spirit mo. Praise the Lord. We're not praying for more. We're just praying for the infilling and the power of the Holy Spirit. That's all. Second, the power of unity abounds in God's refreshing presence. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay sumasagana doon. Ang sariwang presensya ng Diyos. God's refreshing presence. Psalm 133 verse 3 says, "It is like the dew of Hermon." Hamog ng bundok ng Hermon, bumababa sa bundok, sa mga bundok ng Zion. We are the Zion. We are the modern day Zion. And God wants you to experience the dew, yung hamog. Alam niyo yung hamog, mga kapatid? Iba yung feeling ng hamog. Kaya yung mga nasa probinsya, di ba? Pagka pumunta ka sa probinsya, tapos makita mo, maraming puno, no? Yung mga damo, basa. Yun yung hamog. Kaya kami, nag-walking kami sa UP nung isang kahapon, no? And then, wow, daming puno, tapos yung mga damo, basa. Yun yung hamog. Nagpapasariwa ang hamog ng halaman. Ang hamog ng banal na Espiritu, ng presensya ng Diyos, nagpapasariwa ng buhay. Amen. Kaya kung gusto mo maging sariwa ang buhay mo, let the refreshing presence of God be with you. Enjoy His presence. Mount Hermon is the highest mountain in Israel. It is famous for its heavy dew, which made surrounding land fertile. Famous siya. No? The northern part of Israel. Kasama doon, no? Bahagi niya yung Syria, yung Lebanon, northern part, yung pataas na bundok. No? Siya sa bucket list ko. Papunta sa Israel. Sino gusto sumama? Sa Espiritu. Dew represents life, refreshment, and sustainability, especially in dry seasons. Praise the Lord. Ang hamog ay nagpipreserve, nagre-represent ng buhay, ng kasariwaan, at ng sustainability o yung pagpapalago, pagpapatatag. This is why the Bible described the dew of Mount Hermon as a picture of abundance and heaven's supply, life-giving refreshment, fertility and fruitfulness, favor and provision, God's refreshing presence. Yun ang ginagawa ng hamog sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Merong abundance and heaven's supply. Merong life-giving refreshment. Hallelujah! Fertility. Praise the Lord. And fruitfulness. Praise the Lord. Amen. Do you believe that? Favor and provision. God's refreshing presence. The dew of Hermon is like God's refreshing presence. Yung hamog, mga kapatid, ito ay katulad ng presensya ng Panginoon na nagpapasariwa. Tingnan natin yon. Hosea 14 verse 5.
Basahin po ninyo ng malakas. Ready? Go! Praise the Lord. Amen? Ano sabi ng Biblia? Ano sabi ni Lord? Sabi ng Panginoon, ako'y magiging katulad ng hamog sa Israel. Pastor, sa Israel yun eh. Hindi naman sa atin eh. Tayo po ang spiritual Israel. Do you believe that? We are part of the covenant because of Jesus Christ. Kaya totoo yung sabi ng nanay ko sa akin nung araw. Ano sabi ng nanay ko sa akin? Sabi ng nanay ko sa akin, Hudyo ka. Di ko alam kung saan galing yung salita niyang yun, pero ano yun? Prophecy yun. Kahit na may halong galit. Hudyo ka. Hudyo ka talaga. Kaya Hudyo ako. Spiritually. Dahil ang aking Panginoon, Hudyo. Ang sinusundan kong Panginoon, Hudyo. Ang kaisa kong Panginoon, Hudyo. Hindi Bombay. Sino sa inyo lumalapit pa sa Bombay? Sana wala na. Pag ang Panginoon mo, Hudyo, kaisa mo, Hudyo ng Panginoon, tandaan nyo mga pinagpalang lahi, Hudyo. Mayayaman, Hudyo. Sagana sa buhay, Hudyo. Ano mang meron tayo ngayon na ini-enjoy natin galing sa Israel. Kaya hindi natin pwedeng boycott yung produkto ng Israel. Cellphone nyo, galing, yung sa cellphone nyo, yung nagpapagana dyan, galing sa Israel. Yung iba kinakain natin, galing sa Israel. Produkto nila. Cherry tomato, galing sa Israel. Kaya, binibless sila at binibless din yung spiritual Israel. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. Sabi mo sa kanya, Hudyo ka. Hudyo ka talaga. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Huwag niyo sabihin niyang paggalit kayo, ha? Sabihin niyo yan na masaya kayo. Isa kang Hudyo spiritually. Hindi po ako Portuguese. Minsan, ang tatay ko nagagalit eh. Portuguese ka. Di po tayo nagmumula, mga kapatid. Gusto ko lang kayo masaya. Parang tayo nagkakwentuhan lang. Amen? Sino masaya ngayong umaga? Hindi tayo Portuguese. Hudyo tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Spiritual Jew. Blessed. Sabi ni Lord, I will be like the Jew to Israel, to spiritual Israel. And the Lord said, they will blossom, they will grow like a lily. Katulad ng mga halamanan, lalago sa sariwa. Dahil sa diwa ng pagkakaisa. Kaya magkaisa tayo mga kapatid. Magkaisa tayo. Pagka tayo ay nagmamahal sa Diyos, pagka nagbibigay kayo sa gawain ng Panginoon, magbigay kayo spiritually. Magbigay kayo ayon sa inyong spirit, ayon sa inyong puso na masaya. Makipag-isa kayo. Kaya salamat sa mga nakipag-isa sa pagbibigay, sa pagsuporta sa gawain. Salamat sa mga nakipag-isa sa first fruit natin. Kung hindi ka pa nagbibigay ng first fruit mo, hindi pa huli ang lahat. I-bless mo si Lord. I-bless mo ang gawain ni Lord. Amen? At makikita mo kapag bigay mo yung first fruit, iingatan ni Lord yung natira sa iyo. Praise the Lord. Makipag-isa tayo sa Panginoon, sa mga sinasabi dito, pinapangaral dito, tinuturo dito. Makipag-align tayo. Umayon tayo. Amen? Umayon tayo. Yung sa worship team, pag sinabi ni Ate Karen, maaga kayo. Huwag kayong late. Diba? Pag sinabi ni Daniela, agahan nyo. Huwag kayong late. Diba? Amen? Kayo mga inahatid ni Kuya Sari, sinusundo, agahan ninyo. Para hindi naman nahirapan si Kuya Sari sa pagsundo sa inyo. Amen?
Dapat love nyo si Kuya Sari kasi siya nagsusundo sa inyo. At bukas birthday nyo, bigyan nyo naman ng konti. Amen? Happy birthday, Kuya Sari. Praise the Lord. Ang dami ko segue dito Sabi ni Lord, I will be like the Jew to Israel, to the spiritual Israel. And they will blossom, they will grow like the cedar trees. Mga kapatid, ang pronunciation niya, cedar, hindi cedar. Cedar. Cedar trees. Alam niyo ba ang cedar trees? Ito yung pinakamatibay na puno sa Lebanon. Pinakamatibay. Matibay pa yan sa Kamagong, matibay pa yan sa Nara, matibay pa yan sa pinakamatibay nating kahoy. At ang cedar trees ay mabango. You will be like, they will be like the cedar. You will be like the cedar tree. Magiging katulad ka ng puno na matatag, matibay, malakas, at mabango. Pakiamoy yung katabi. Mabango ba? Minsan natatawa ako sa segue ko. Mga kapatid, I am just led by the Holy Spirit in preaching na. So blessed, so amazed for what the Holy Spirit is giving in my spirit, telling you the will of God for you, that you will be like Israel in spirit. The Lord will be like a Jew in your life, making you strong, powerful, energetic, fresh. Praise the Lord. That you will be firm. Yung ugat mo lalo pang dadaloy. You will be rooted in love, grounded in love, strong in the trials of life, strong in every trial sa buhay. Like the cedar trees in Lebanon, their roots will be firm. They will take root. Lalalim. That's why sabi ng Colossians chapter 2, if you receive the Lord Jesus Christ, if you are one with the Lord Jesus Christ, be rooted in your faith. Be rooted and grounded in love. Be firm. Be united with the Lord. Praise the Lord. And third, the power of unity accelerates God's blessing. Di ba ang ganda? Hanggang Psalm 133, verse 1 to 3, ina-activate niya yung anointing ni Lord, yung kapangyarihan, and then abounding in God's refreshing presence, and then God accelerates His blessing. The power of unity accelerates. Ano ibig sabihin ng accelerates? Pinapabilis niya yung pagpapala sa buhay ng tao na nakipag-isa. Kaya kapag ikaw ay united ka kay Lord sa Spirit, united ka sa gawain ng Panginoon, pambihira, ang bilis ng pagpapala sa buhay mo. Hahabulin ka ng pagpapala. Mananatili sa iyong pagpapala. You see, ganito siya sabi ng Biblia, for there the Lord commanded the blessing. You see, God does not suggest blessing. Hindi siya suggest si Lord ng blessing dito. Inuutusan niya ang pagpapala sa buhay mo. He commands a blessing. But notice the command is specific. There is a place called there. There is not a location. There is a condition of the heart. Praise the Lord. It is a condition of the united hearts. Hindi siya location, mga kapatid. Inuutusan ng Panginoon yung pagpapala doon sa nagkakaisang pamilya. Doon sa nagkakaisang mag-asawa. Doon sa nagkakaisang mga anak ng Diyos sa Kanya at sa iglesia. It is a condition of the hearts, united hearts. It is not a location. The word there is where hearts are united with God and with one another. Where love overcomes offense. Where Christ is exalted above self. Where the spirit of unity manifests. Yun yung there.
Yun yung dako, yun yung lugar na pinapadala, inuutusan ng Panginoon yung pagpapala. For there, the Lord commanded the blessing. Take note of the word the, definite article. Ibig sabihin, it is the mother of all the blessings, the source of all the blessings. Inutusan ng Panginoon sa mga nagkakaisang puso kung saan yung pag-ibig ay nananaig kaysa doon sa offense. Kung saan si Kristo na-exalt kaysa sa sarili. Kung saan naroroon ang spirito ng pagkakaisa nagmamanifest. Psalm 133 says, "For there the Lord commanded the blessing." God commands a blessing where unity of heart exists. The blessing is not requested. The blessing is not begged for. Hindi hinihingi yung blessing. Hindi hinihingi na, Lord, bless me. The Lord will command the blessing if you are united with Him. United with one another. Hindi ipinalilimos yung Lord, pagpalain mo naman ako. Hindi. The blessing is commanded. Inuutusan niya. Pagpapala! Pagpapala! Go! Pagpapala! Manahan sa mga nagkakaisang puso. In Jesus' name, amen. Hindi mo in-invite yung blessing. Nag-accelerate yung blessing. Mabilis yung pagdaloy ng blessing. Kaya sabi ng Psalm 147 verse 15 in the Expanded Bible, He gives a command, sends forth His word to the earth, and it quickly obeys Him. Pag si Lord, siya yung hari, nagbigay ng command, nagbigay ng utos, yung utos niya, yung salita niya, mabilis na dumadaloy, mabilis na kumikilos, it quickly runs. Praise the Lord. Can we give Him that praise? Mabilis na kumikilos sa nagkakaisang puso. That's why unity is very important in the eyes of God. Behold how good and how pleasant it is for brethren, ang magkakapatid, hindi nag-aaway. Ang mag-asawa, hindi nag-aaway. Ang mga anak ng Diyos, hindi nag-aaway. Kaya pag kami pagkakaalitan, may pag-aaway. Sino ini-invite nyo? Hindi ang Diyos. Masamang espiritu. Bakit? Kasi may galit, may muhi, may bitterness. And the result of angry, the result of quarreling is what? Bitterness. Alam niyo ba ibig sabihin ng bitterness? Kapaitan. Kapaitan. Kung gusto niyo maranasan ng kapaitan, kumain kayo ng ampalaya. Di ba? Marami rito, mapait ang buhay. Kasi lagi may galit. Tanggalin ang galit, mga kapatid. Tanggalin ang buot. Amen? Huwag kayong maging mukhang pasas. Maging mukha kayong ubas. Maliwalas, di ba? Diba? Noong isang araw, kaharap ko yung may-ari ng building. Nakakita ko namin, ay, pastor! Ako naman, nag-bless ako. Saya namin. Tapos yung isang babaeng kasama niya, nakikita sa akin. Sino yan? Galit sa akin. Ba't galit sa akin? Kasi lagi ako nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling eh. Pag dinanong ko na may-ari, Pastor, ano ba ginawa dito? Ako po maintenance ng building. Ako nagpapalinis. Ayun katiwala. Pero sasabihin ko, hindi po pumupunta eh. Yun lang. Pag nagsabi ka kasi ng totoo, may magagalit sa'yo. Magalit sila, mainis sila sa akin, basta masabi ka ng totoo. At ako naman, hindi mo magsasabi ng totoo kapag hindi mo ako tinanong. Pag tinanong mo ako, sasabihin ko yung totoo. Pag hindi mo ako tinanong, hindi ako magsasalita. Pakisabi sa katabi mo, huwag mapait ang buhay. Amen. Tanggalin ang kapaitan. Mga kapatid, hindi po galing kay pastor yan, galing sa Holy Spirit. Nagigrieve ang Holy Spirit kapag may galit sa puso. Ang Holy Spirit natutuwa, si Lord natutuwa pag mayroong pagkakaisa.
Yun ang puso ng Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, hindi pa ako handa. Sige, hayaan natin si Lord na ihanda ka. Walang pilitan dito. Hindi pwedeng, bati na kayo. Hindi, walang ganon. Huwag natin gawin yan. Hindi tayo mga bata rito na utusan mo yung tao na makipag-ayos. Hindi. Hayaan mo si Lord ang makipag-usap. That the presence of the Holy Spirit will convict. Amen? Praise the Lord. Kasi ang gusto ni Lord, ang magkakapatid ay sama-sama. Purihin ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. God commands the blessing quickly, obeys Him where unity of hearts exists. When we are united in spirit and of hearts, we cannot separate. Tayo maghiwalay. Alignment and the anointing of God, partnership and the refreshing presence of God, unity and the blessing of God. Hindi naghiwalay yan. Pagka merong alignment, nandun yung anointing. Pag may pagpagayon ng puso, nandun yung kapangyarihan. Pag merong partnership, naroroon yung refreshing presence. Kapag merong unity, naroroon yung blessing. Yan, the blessing of God. Bakit? Kasi yung pagkakaisa ay nakaugat sa puso ng Diyos. Rooted ito in the Trinity, where the Father, the Son, and the Holy Spirit are distinct persons. Meron silang distinct persons, but perfectly one. Kaya ang Panginoong Hesus, yung kanyang pinakamahabang prayer sa John chapter 17, ang prayer niya, it's not just about miracles, provision, or protection. His prayer is about the power of one in unity. Tingnan natin saglit yun. John 17 verse 20. Jesus said, I do not pray for this alone. Hindi ko lang sila pinapanalangin. Sino yon? Yung kanyang mga alagad. Hindi lamang po, Ama, ang ipinapanalangin ko, itong aking mga alagad. Hindi lamang po sila. But also for those who will believe in me. Sino po naniniwala sa Panginoong Hesus? Sino sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Bibilangin ko. Sino hindi nakataas ang kamay dyan? Ibig sabihin, lahat tayo rito. Walang exempted. Oo, pati si Baby Ram, nakataas ang kamay. Di ba? Ibig sabihin, tayo sumasampalataya sa Panginoon. Sa Kanyang salita, through His Word. And through our Word. We believe. And Jesus said that those who believe, that they all may be one. Sabi niya kay Father, as you, Father, are in me, and I in you, and that they also may be one in us. Kung paano ako, Ama, ay kaisa mo, ikaw ay sa akin, sila naman na sumasampalataya sa akin. Sino yun? Ikaw yon, tayo yon, na sumasampalataya sa Kanya, maging kaisa niya. Amen? Maging kaisa ng Panginoon, upang ang mundo maniwala na isinugo nga ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay sinugo upang ang tao ay makipag-isa sa Diyos. Kaya dumating ang Panginoong Hesus. Kasi ang tao watak-watak, walang pagkakaisa, kanya-kanya. When Jesus was sent by the Father, yung mga sumampalataya kay Jesus ay nagkaroon ng diwa ng pagkakaisa sa Diyos at sa bawat isa. Kaya ang church po, mga kapatid, ang pinaka-powerful organization on earth, the church. Why? Because Jesus said, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. The gates of Hades shall not prevail against the church. Take note ang pintuan ng impyerno, binanggit yung pintuan ng impyerno, hindi makakapanaig. Pintuan na yun, pag nandun sa pintuan ng impyerno, lahat ng demonyo nandun sa pintuan ng impyerno. Kaya kawawa yung mga papasok sa impyerno. Matindi yung paghihirap ng mga taong papasok sa impyerno. But Jesus said, I will build my church. The church is the doorway for the people to be blessed by the Lord, to be saved. And Jesus is the door. Siya ang pintuan ng iglesia. Ang Panginoong Hesus, sa Kanya tayo. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating buhay. Tayo ay kaisa ni Kristo. Ang church, mga kapatid, tayo po ay kabilang sa Universal Church
We are the body of Christ. Hindi natin kalaban ng ibang church. Dapat pinag-pray natin yung ibang church. Pag-pray natin. Pag-pray niyo yung ibang mga pastor. Pag-pray ninyo na magkaisa ang church. Magkaisa ang church sa Quezon City. Alam ba ninyo mga kapatid? Ang mga demonyo nagkakaisa sila. Ang mga beer house nagkakaisa. Pag yung isang beer house, yung isang bar, wala, naubusan siya ng inumin. Manghihiram na siya. Pahiram muna ako para dito sa aking mga kliyente. Nagkakaisa sila, naghihiraman sila ng gamit. Yan sila, nagkakasiyahan sila. Pero dapat ang mga anak ng Diyos lalo na nagkakaisa. Amen? Yan ang panalangin ng Panginoon sa atin. Magkaisa tayo sa iglesia. Praise the Lord. And He said the word, verse 22, and the glory which you gave me, I have given them that they may be one just as we are one. Yung binigay mo sa akin, nakaluwalhati yan, sabi niya, binibigay ko rin sa kanila para maging kaisa natin sila. Take note of that. Sabi ni Lord, I in them and you in me, that they may be made perfect in one. Take note, ilan yung biyangkit niyang one? 5. That they may be made perfect in one, and the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Jesus is praying for the power of unity. The power of one in unity refers to the strength, authority, and effectiveness that flows from unity, especially oneness in purpose, identity, and alignment. Napaka-makapangyarihan ng pagkakaisa. Kaya ang pamilya nagkakaisa, solid eh. Ang magkaasawang nagkakaisa, solid. Ang mga anak nagkakaisa, solid. Ang magkakapatid na nagkakaisa, solid. Very strong. Merong divine strength. Merong divine authority. Merong spiritual effectiveness. Merong power. Because of oneness in purpose. Unity does not mean sameness. The power of one in unity means oneness of heart, of purpose, in life. And the Lord said in Psalm 133, verse 3, sabi niya, there, kapag mayroong power of unity, there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Buhay. And take note mga kapatid, before I close, before I pray, just want to highlight the word life. The word life in Hebrew is kayim, which means God-ordained life. God commanded life. Life that flows from God's presence. Life released from God Himself where unity dwells. Overflowing life, not momentarily or limited, but continuously forever. Overflowing life. And that is the life of God. The life of God. And that is the Zoe life. The life of God in us. This life carries a full, rich, and dynamic meaning, including abundance and wellness, or fullness, well-being and wholeness, vitality and energy, prosperity and flourishing, life empowered and sustained by God. It is God's life in its fullness. Buhay ito ng Diyos. Sabi ni Lord, inuutusan ko yung aking pagpapala. Buhay magpakailanman saya. Buhay. Abundance, fullness. Buhay ng Diyos. Hallelujah. This life carries God's life, authority, and permanence forever. Walang katapusan. Purihin ang Panginoon. Sino may gusto ng ganitong klase ng buhay? Masagana, pinagpala dahil sa diwa ng pagkakaisa. Purihin ang Panginoon.